Okay, good morning po. Good morning everyone. Welcome po tayo again sa ating daily life sharing morning devotion. Yes, good morning Pastor Malu. Yan, good morning, my love. Yes, Ayan, happy Valentine. Ayan, so welcome to daily life sharing morning devotion. At syempre, maraming salamat po. Batiin muna natin ang ating mga Yes. So good morning po, Pastor Dong, Pastor May. At salamat muli sa isang pagkakataon ng paglilingkod, isang karangalan muli na makapaglingkod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng daily life sharing. Ayan. So, ngayong umaga tayo ay bumati muna, Pastor. Yes, patayin muna natin ang ating mga maagang gumising at maagang sumubaybay dito sa ating DLS Morning Devotion. Yun. Praise God. Ayan. At syempre, ako ay busy kasi nag-share ako at nagtatag. Yes. Ayan. Okay, So mga kapatid, share, share your friends yes. para Patuloy maganda natin silang yung ating i-invite. pag-uusapan ngayon Ayan, maganda yung ating Bible reading ngayon. At syempre, medyo magiging maalab ang ating pagtatalakayan. Okay. Yes. Ayan. So, yun na. Batiin na natin sila, Pastor. Ayan. Good morning po sa ating maagang gumising. Ayan na. Okay. Ayan. Good morning po kay Ate Charmaine. Ayan. Charmaine Joy, nice. Sister Digna Pinili, magandang umaga po. Yes, good morning, Ate Digna. Ayan. At gising na kayo, gising. Panahon na para tayo it's time now to have a devotion with God. Magbulay tayo ng salita ng Diyos. Yes. Okay? Good morning po, Nanay Estelita Labore. Nanay Carol Astor. Sister Marisa Nunez ng Tanawan, Batangas. Yan, at syempre, taga-Pasig, si Ate Weng Mulera. Good morning. Ayan. So, sino pa ito? Ang ating ate na humihiyaw, umaga pa lang humihiyaw na, si Ate Yolanda Hiyaw. Amen. Okay. And, alright, so ngayong umaga, dahil ang alam ko ay kailangan natin ng mahabang oras. Yes. So, tayo muna ay sumamba sa Panginoon. Umawi tayo sa Panginoon. Okay? So, nandyan kayo at kami ay nandito. Sabayan niyo po kami. At alam nyo, ito yung ating theme song Ito yung ating awitin. Ang title ay Gratitude. Napakahalaga talaga na from the morning to the evening, we are thanking our God and extending our gratitude sa Panginoon. Alright? So, tayo po ay ihanda natin ang ating sarili at kayo po ay makisabay. Ayan. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Wait lang po. Yan. Yan. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. Praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah.
I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not, I've had nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Mahina daw ang sound. Come on, my soul, won't you get shy on me? Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, won't you get shy on me? Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of your lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. You've got a lion inside of your lungs. Get up and praise the Lord. Hallelujah. Yes, oh God. There's a lion inside of our hearts. There's a lion inside of our lungs. Get up, rise up, and praise the Lord. Hallelujah. Yes, Father God. We thank you for the opportunity that we could worship this morning. It is an honor. It is a privilege. It is our heart that we long to worship you, Jesus. Oh, Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you for your wonderful presence, your power, oh Lord, and your fellowship. Hallelujah. Yes, oh God. Salamat sa iyo. Salamat, salamat. Napakaraming bagay na kailangan kaming ipagpasalamat, Panginoon, sa inyo. Ikaw ang aming Ama, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang pag-ibig, ikaw ang aming kapayapaan. So I throw my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, kapatid, i-type mo dyan, I've had nothing else for a king but a hallelujah. Amen. So I throw up my hands, I praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. Minsan pa. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've had nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah,
Amen. Praise God. Salamat, Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Tunay na walang iba kaming meron at wala kaming ibang kayang ibigay kundi ang pag-ibig at ang isang hallelujah, ang isang papuri, ang isang taos-pusong pasasalamat at pagsamba na natatanging sa iyo lamang, Panginoon. Yes. Praise God. Okay, so Again, okay good na po morning. ba ang aming sound? Kanina daw Yes. mahina. Mahina naman. Ayan, paki-comment nyo nga po kung okay ang aming sound. Thank you so much. Yes. Alright, Pastor. Yes. Makikibasa Batiin mo, ulit natin. makikibata. Makikibata tuloy. Bata pa tayo. Mata Pastor. pa, yes. Kaugnay ng topic natin yan. Okay. Ayan. Again, good morning po sa lahat ng mga nakikinig, nakaantabay, Ayan. nanonood sa ating FB Live. Ayan. Yan, of course, good morning sa ating mga magulang, si Pastor Dong and Pastor Romay. At Good sa morning mga po. kasama natin Yes. sa FB Live, sige, sino-sino sila? Yes. Si- Siyempre, nandiyan si Ate Ula. Ayan. Ayan. Good morning. Nandiyan din Ang si Kuya gwapong-gwapong Rizal. si Kuya Rizal. Ayan, Ayan. di ba? Yes. Teka lang, ito si Ate Rose Socias. Ayan, o diba? Sige. Si Kuya Wilfredo Dalangin, magandang umaga po. Ang ganda ng dalangin mo ngayon, Kuya Wilfredo. Hallelujah, talaga naman. Ito, si Sister Daisy Caleja. Ito Yes, ba? of course, si Sister Flor de Lisa Raquel. Yan, at syempre ang gwapong-gwapo nating kasamang Yes. pastor. Na Pastor Walter Faustino. Yan, amen. At saka ito pa ang isang gwapo. Yes, Pastor Samuel Ceruela. Yun, talaga naman. Ayan ba? Ito pa, gwapo pa ulit. Yes, si Brother Arnulfo Balagat. Arnulfo Balaga. Ayan, Sister Yes. Melda Hakilmo. Magandang umaga po. Sister Erlinda Coloma. Coloma, yes. Ayan, si Sister Elaine, Lee. Sister Lee. Shunju. Wow. Wow. Good morning, Sister Lee Shunju. I'm not sure if she's a Korean or I believe she's a foreigner. Yes. Blessed morning to you, Sister. Yeah. And Sister Marisa. Yes. Siyempre, at- itong taga ating kaibigan, London. taga London, di ba? Sister Esme. Yan. Yan. Alright. Okay. So, ngayong umaga po, let's start with our Bible reading. And ang ating pong Bible reading would be from Hebrews chapter 4 and 5. Yes. Okay, ayan. Alright, so basahin po natin. So makibasa po tayo mga kapatid sa ating Bible reading. So again, from Hebrews chapter 4. Ayan, okay. So kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahan, sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gawain mula nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makapapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga isip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Verse 14. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ayan, at ngayon naman ay Yes. sa Pastor, Yes. Aklat ng Hebreo, Kabanatang 5. 5. Okay. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob ng mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Mahinahon niyang pinapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ang landas, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. Dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumili sa kanya, tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos at nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako na ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek." Noong si Jesus ay namumuhay parito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kamatayan, at dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ay naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng masunurin sa kanya. Ginawa siya ng Diyos na
pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pang kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas sa pagkain ay para sa mga may sapat na gulang, at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Salamat sa Panginoon. Ito po ang kanyang mabuting balita. Yun. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, siyempre, tingnan muna natin bago tayo magbulay. Yes. Pastor, tayo manalangin muna ng kahit maiksi. Yes. Hallelujah, Lord. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong grasya, sa napakasaganang biyaya mo sa amin, at sa iyong salita na aming pag-uusapan. Salamat sa mga kapahayagan na iyong ibibigay sa amin, at kami po ay gawin mong daluyan. Mangusap po kayo sa amin, una, at sa aming mga kasama, pangalawa, at sa lahat ng mga nanonood, makikinig, at magre-replay. Ikaw, Panginoon, ikaw ang leader ngayong oras na ito, Panginoon, at kami ay napasasakop sa banal na Espiritu. Kaya salamat, Panginoon, sa aming gagawin, at dalangin namin na masalo namin ang mensahe na gusto mong iparating. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Ayun. Okay. So, yan, tingnan natin. Bati pa tayo. Yan. So, magandang umaga, Kuya Elmer, taga Imus, Cavite. Yan. Ay, mahina daw ang sound. Mahina pa rin. Kuya Bobby Bautista, magandang umaga po. Yes. Siyempre, So, nandyan din si Ate Sister Judy. Judy, yan. Si Sister Kuya Carlo. Weng del Rosario, yan. At si Ate Evelyn, si Pastor Ella Luna, yan. Si Ate Salome. Yan. Talain Ignacio. Ignacio. Yes. Yan, okay. Okay. Yan. Oops. Ayan. Alright. Yan, sige. At tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Kasi lumaki. Yes, ihanda po natin ang ating sarili, ihanda po natin ang ating pandinig, of course. Okay, yan si Ate Hilda Santos. Alright, so muli, magandang umaga po sa ating lahat. So napakaganda po ng ating binasa ngayon at doon po sa Hebrews chapter 4, makikita natin na mayroong idiniin. May idiniin si Pablo dito sa sulat sa mga Hebreo, kabanatang 4. Kasi kung makikita po natin, ang sabi dito ako sa English at Tagalog po kasi. Yan. Dito muna tayo. Yan. Ang sabi dito sa verse 1, kaya nga, merong gusto talagang ipakahulugan dito sa kaya nga. Ano po yung ibig sabihin nito? Merong naunang pangyayari sa buhay ng mga anak ng Diyos dito. At ini-address ni Pablo ang mayroong gustong i-address si Pablo sa mga taga-Hebreo. Ano ang gusto niyang i-rally? Yun, di ba? Gustong i-rally ni Pablo yung kapahingahan. Di ba? Ang sabi dito, kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya. So, ibig sabihin, mayroong inirarali ang Panginoon patungkol sa kapahingahan. Sabi nga dito sa English, therefore,
while the promise of entering His rest still stands. Ibig sabihin, kapag sinabing stands, Pastor, anong ibig sabihin noon? Kapag sinabing stance, ang ibig sabihin niya ay yun yung rest na tinatawag. Ang sabi niyo na yung manatili tayo. Yun, di ba? Nananatili. Nananatili, di ba? Yes. Ayan. So, ibig sabihin, ngayong umaga, ang ating didiinan ay iyong promised rest Yes. for God. So, i-comment mo sa iyong comment box dyan. The promised rest of God is still available. Yes. Ayan, o diba? So, available daw. Ano nga yun? Stands or available? Ano nga yun? Yes. Pastor, iyong nandiinan? Yan, yung nananatili. Yan, di ba? Kaya manatili po tayo. Yan. Manatili tayong nakikinig. Yes. Okay. So sa umagang ito, Pastora, didiinin natin yung ating pag-aaral. Ang sabi Yan. nga niyan, ano bang ibig sabihin ng rest? Yun. Sige, Pastor. Yan. Yes. Sa salitang Hebreo, ang ibig sabihin po ng rest ay yung tinatawag na Noah. Nuwak. Nuwak. Ano Yan. po ang Which ibig means, sabihin na? ibig sabihin Noah. po nito to abide. Yun. Manatili. Di ba? Sumunod. Yeah. Di ba, Pastor? Pastor, sumunod na ba tayo? Meron na din mga pagsuway. Yan, ano, di ba? So, ibig sabihin, ang ibig sabihin ng nuwak ay Yan, to abide. Yun, Yan, manatili. Yes. meron pang isang ibig. Apat po yung aming ni-research na kaugnay sa word na rest. So, menuka, puro po Hebrew word dito. Ang Yes. ibig sabihin ay resting place. So, iba naman ang ibig sabihin, parang ang resting place sa Tagalog, ito ay kapahinga kung saan magpapahinga ka sa isang Sa lugar. isang lugar. Halimbawa, ikaw ay pumunta sa isang sweet room. Sa Yun. doon, di ba? Ah, O kaya naman ay sa isang prayer room. Yun ang Di pinaka ba? mas masarap doon. Yun, no, di ba? So, ibig sabihin, resting place. Resting place. Ano pa po? Yan. Yan, Shabbat. Ang ibig sabihin po naman ng Shabbat ay to stop. Ibig sabihin po ay, kumbaga, yun nga, manatili. Stop. Pastor, bakit parang iba? Bakit to stop pero rest? Kasi yan ay sinabi dyan dahil ibig sabihin po niyan eh, kumbaga wala kang mga isipin, wala kang mga ibang pinagkakaabalahan. Yon, nakuha mo. Ibig sabihin, ikaw ay naka-stop o nakahinto ka sa iyong ginagawa. Yes. Ikaw ay may ginagawa ka, pero ikaw Isa ay lang ang huminto. Yes. Huminto Meron kang ka. pinagtutuunan. Ayan. Or sela, which means to pause. Ano naman ang pagkakaiba ng pause sa stop? Pag sinabing pause, ikaw ay huminto sandali. Yes. Yan. Yung stop, huminto ka talaga, full stop. Pero yung pause, ito naman ay huminto ka sandali. Yan. So- Dito, Pastora, meron tayong definition ng rest. Sabi nga dito, rest is a spiritual state of complete peace and security found in God. Yun. So, makikita natin na talaga sa buhay natin, pagod ka na ga. Ikaw, Pastor, pagod ka na. Pagod na. Sa paglilingkod, hindi tayo mapapagod. Yan, di ba? Napapagod din, pero ang kailangan ay, Yan. Rest. di ba? Yan. Minsan kakapagod din talaga ang maglingkod, di ba? So, oo Pero naman. ang sabi dito, Siyempre, ang pag- kailangan ay magpahinga. Magpahinga. Yan. Yes. Okay, so ngayong umaga, sundan niyo po kami at mayroong mga ilang bagay na napakahalaga, mga key points tungkol sa rest na binabanggit sa Hebrews chapter 4. Yes. So, sabi nga dito, ang unang bagay ay ang rest, it's not a physical relaxation. Anong ibig sabihin noon? Hindi ito yung parang magpapahinga ang iyong katawan at wala ka nang gagawin. Hindi ito yung rest na tinatawag dito. Kundi, ito ay deep inner peace noong ating spirit, di ba? And a freedom from burden of sin. Anong ibig sabihin nito? Pastor, noon bang tayo ay nandoon sa state na tayo ay sabihin na natin tayo ay yun ang tama. Sumuway tayo sa Panginoon. Meron ba tayong inner
deep inner peace. Pastor, anong naramdaman mo niya? Pastor, maiksi lang ha, kasi mahaba ang ating topic. Okay. Yung deep inner peace na yan na naramdaman ko ay yung bang... Noong ikaw ay sumuway, naramdaman mo ba yan? Oo naman, naramdaman ko yan. Noong ikaw ay sumuway, may kapayapaan ka pa rin? Wala. Grabe ka naman, Yun ang Pastor. wala. Yun ang wala talaga. Kasi yung mga bagay na, yan talaga nagpapagulo eh. Kasi siyempre, Ano bang nararanasan ng isang tao pag walang deep inner peace? ay siyempre, ikaw ay una, aligaga ka, wala kang, yung talagang, yung burden mo yung talagang sobrang bigat. Dahil pagka wala ka talagang peace, talagang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yung mga ganong mga bagay. Yung bang, kahit sabihin wala kang ginagawa, parang pagod ka dahil yung pag-iisip mo, yan ang madaling makapagod eh. Yung nasa loob mo, Tuwan-tuwa ka ba? napakabigat. Ay, syempre, hindi nakakatuwa yan. Ako din hindi tuwan-tuwa. Yan ang isa sa pinakamasakit sa pangyayari ng isang tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya. Ito po yung pinakamasakit, yung ikaw ay wala talagang kapahingahan. Napakahirap po yan. At huwag niyo na pong mithiin na maranasan. Yan. So, ibig sabihin, ang rest, hindi talaga siya physical relaxation. At alam natin na pagka tayo ay wala doon sa kapahingahan ng Panginoon, ay talaga namang mayroong kang malaking burden. At yung deep inner peace, yun yung nanakaw. Yun, nawala. At alam mo ba, Pastor, itong nakakalungkot? Bakit, Pastor? Wala kang kapayapaan, ako din. Ganun ba? Oo. Oo nga. Noon tayo nakaranas. Tayo dumanas Pero sa ngayon ganyan. hindi na. Yan, syempre Hindi na, masaya. payapa. Yan. Obvious ba, Pastor? Diba? Parang Valentine na Valentine tayo. Happy diba? Valentine po. Ang hina daw po ng sound. Ay, mahina pa ba ang sound? Mahina pa po. Yan. Okay. Hello? Ayan. Wait natin. Check natin. Okay, yan. Ano pa po? Yan. Okay. So, mayroon tayong burden of sin. So, yung deep inner peace, wala tayo. So, ibig sabihin, pag ikaw ay may rest, mayroon kang deep, yung inner peace, alam mo, yung kapayapaan sa loob, di ba? Yung kapayapaan, wala kang agam-agam. At we are striving to earn salvation sa ating sarili. Ibig sabihin, Pastor, noon bang ikaw ay paano mo nakamit itong rest na ito? Paano ito nangyari sa'yo? Kaya kasi gusto kong malaman, kasi kumbaga, mahalaga kasi na ma-describe natin sa ating mga manonood na ang kapahingahan na iniaalok ng Panginoon, hindi lang ito yung pag-relax ng katawan mo, kundi ang pinakatinutumbok dito, hindi ito yung ito yung kapahingahan ng ating espiritu. So ngayon, yung noong ikaw ay, yung pangatlong point natin ay striving to earn salvation, ibig sabihin, paano mo inano yung rest? Nung nandun ako sa kalagitnaan ng ganyan, alam mo, Pastora, dahil nga magulo noon ang isip ko, napakagulo, napakahirap ng sitwasyon. Diyan yung time na nakaranas lang ako ng kapahingahan noong katagpuin ako ng Diyos sa tabi ng dagat. Yun. At nandun ako doon sa Rax Hotel. Kasi yung kabila ng Rax Hotel ay ito yung malalim na dagat. Buti hindi ka tumalon. Alam mo, Pastora, doon nga, ito nga yung isa sa pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Ayun pala, yan yun, yung Yes. striving to earn salvation. Yes. Ibig sabihin, doon mo in-strive Doon na ko ikaw ay iligtas niya. Yes. Alam mo, talagang dumating na yung time na gusto ko na talagang tumalon. Tama yung sabi mo kasi sa sobrang bigat ng aking nararanasan that time na hindi ko na alam kung ano aking gagawin. Yun na talaga yung gusto ko yung sa sarili ko na gusto kong wakasan ang aking buhay. Gusto ko nang tumalon doon sa deep ocean, sa ocean deep. Alam mo, yan yung kinatagpo ako ng Diyos nung tinawag ako ng Diyos sa pamamagitan ng aking team leader na talagang one step na lang tatalo na ako doon sa ocean deep na yun.
At nung tumawag sa akin nung katagpuin ako ng Diyos, dun ko lang talaga naranasan yung kapayapaan, yung rest na Yun. sinabi na biglang may nag-plus sa isip ko na huwag mong gawin yan. Anak, mahal kita. Nako, Pastor, mahina pa rin daw ang ating sound. Yeah. Yan, sige, basahin So, mo. sabi ni Ate Rose Socias, the promised rest of God is still available. Lagi po nandiyan ang promises ng ating Panginoong Hesus handang ibigay sa atin at makakamtan Amen. natin as long na tayo ay sumusunod sa kalooban niya. Be it unto us na gawa namin as ang kalooban ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise Ayan. God. Oh, okay na daw ang volume natin. Okay, so ibig sabihin, ang point number 1 natin, hindi yan physical relaxation, kundi ito ay rest is a Rest. inner Amen. peace doon sa ating spirit. Na alam mo ba, yung tayo ay, hindi lang tayo nakapahinga. Alam mo ba, hindi tayo naka-stop, di ba kanina ang sinasabi kanina ng ano ay naka-stop daw. Yes. Hindi tayo naka-stop. Ang rest, hindi ibig sabihin tumigil ka na sa iyong ginagawa pagdating sa iyong spirit. We are striving to earn salvation. Ibig sabihin, pag sinabing striving, we are making every effort para tayo ay makasunod sa Panginoon. Ano yung pangalawa? Sabi dito, ang rest ay mayroong kaugnayan sa Sabat. Yes. O, diba? Amen. So, ano yung sinasabi sa Hebrews 4:4? Ano sabi dun sa verse 4, Pastor? Wait lang. Yan, ito. Pastor, pakibasa mo, Yes, verse 4. sabi po ng verse 4, sapagkat sinabi ng isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Yun, di ba? So, nasa Genesis 2:2 po ito. And by the seventh day, God had finished the work He had been doing. So, on that day, He rested from all His work. Alam niyo po, ito ay may kaugnayan sa completion ng ating mga ginagawa. A time of completion and peace. Anong ibig sabihin nito sa ating mga buhay? Hindi tayo pwedeng sa loob ng 24/7 dapat mayroong kang rest. Sa 7/7 sa week, dapat mayroon tayong day off. Diba? Yes. Alam niyo po ba naranasan namin sa Macau? 16 hours ang work, walang day off. Walang day off. Yes, Kaya po ako'y sumawa na sa Macau. Kasi sobra pong hirap kapag hindi tayo talaga nagpapahinga. Ibig sabihin, di ba ang gawain natin, hindi naman ako kumpleto. Alam mo kung bakit? Kasi ang trabaho, hanggang hindi ka namamatay, hindi siya natatapos. Yes, walang Diba? ubos. Walang ubos. Yes. Pero yung rest, tayo din po kasi minsan ang dapat magposisyon ng rest sa ating sarili. Intentional. Dapat tayong intentional na mag-rest. Why? Why? Kasi ang pattern ng Panginoon sa ating buhay, katulad ng sinabi sa verse 4 at saka sa Genesis 2:2, na ang Panginoon, by the seventh day, God has finished the work He had been doing. Ibig sabihin, God had finished. Ang ibig sabihin ng had finished, tinapos niya. So, ibig sabihin, ang Diyos may planning. Yes. Kung bakit po tayo sa ating mga trabaho, hindi tayo matapos-tapos sa ating trabaho, nasasakop natin ang araw ng linggo, kung kailan araw ng linggo, saka tayo naglalaba, saka natin ginagawa ang lahat ng mga bagay. Kung kaya ang araw para tayo makapagpahinga at makipagniig sa presensya ng Panginoon, hindi natin magawa. At ipinagpapalit lang natin ang pakikipagniig at pagpapahinga sa presensya ng Panginoon. Sa natin ipinagpapalit sa paglalaba. Yun. Pastor, Yun ang nakakalungkot. naranasan mo na ba na ipagpalit si Lord sa paglalaba? Ay, simula nung ako'y makakilala sa Panginoon. O sa ibang gawain? Talaga namang ang linggo ay inilalaan ko talaga sa Panginoon. Amen. Nilalaan Ibig talaga. sabihin, intentionally set Yes. time to rest sa Panginoon. Pagdating sa konteksto po ito ng Sabat, ibig sabihin sa ating pananampalataya, sa ating buhay, tayo po, let's plan our activities. At wag po nating payagan na ang mga aktibidades ng lahat ng mga anak natin, ng ating buhay, ng ating asawa, trabaho, opisina, pamilya, church. Yes. Wag po nating hahayaan Amen. na
ito ay ipagpalit natin sa rest in God's presence. Mm. Diba? Yes. Hindi po yun maaari. Alam niyo po ang aking personal na karanasan. Nung ako ay nagtatrabaho sa call center, ang aking oras ay 12 to 10, 12 midnight to 10 a.m. Alam niyo po ba? Hindi. Alam ko na. Alam niyo po ba kung anong ginagawa ko? 12 to 10 ang aking trabaho. Pero dahil sa akin ay hindi po pwede na ipagpalit ang rest ang rest ko sa Panginoon ay araw ng linggo, di ba? Hindi ko yan pinapayagan. Anong ginagawa ko? Nagpapaalam ako sa aking TL. Laging may paraan pag gusto, mga kapatid. I-comment mo dyan. Laging may paraan pag gusto mo na makipagniig sa Panginoon. I-comment mo dyan. Diba? So, alam nyo po ang ginagawa ko? 12 to 10 ang aking shift. Pag Sunday, alam mo ginagawa ko, slide shift. Ano ang slide shift? Dahil ako ay mabait na empleyado, wala akong log out, on time ako, 8 hours ang work ko, at mabait talaga ako magtrabaho kung ano po sinasabi sa akin, may nakakakita o wala. Ako po ay nagpe-perform, and I was, lagi ako nagtatap sa work ko. Marami ako natatanggap ng mga certificate. Pero ang pinakamaganda ay ito, hindi yung certificate. Ang pinakamaganda ko pong ginagawa, magpapaalam ako sa manager ko, alam ng manager ko na, okay, pastor, sir, ma'am, pagka po araw ng linggo, gagawin ko ang lahat kung ako man ay maging maaga ang shift, basta yung 8 hours ko, kompletuhin ko, at ako po ay magsisimba. Yo. Alam mo ba, sila ang nag-a-adjust sa akin. Yo. Isipin mo yan, Isipin mo. Kaya alam mo, intentional. Yes. Intentional dapat ang pagbibigay ng time sa rest natin sa Panginoon. Intentional. Kapatid, kung ikaw ay nanonood, kung ikaw ay nakikinig, intentional mo talagang gawin. Make every effort to find time and to give time para sa completion ng ating peace at ng ating rest sa Panginoon. At the end of the day, alam mo sino ba kinakatanto natin? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Yes. Diba? Ikaw, pastor, ano naranasan mo? Yung intentional na pagbibigay ng time. Naranasan ko dyan, pastora. Nung ako din nagtatrabaho, kasi ang trabaho hiningi ko, sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, ang ibigay niyo po sa akin trabaho ay from Monday to Friday lang. Ang galing mo naman. In-answer prayer talaga ako. Biro mo, isa namang expat driver po, alam mo ba? Friday, Saturday, Sunday ang day off, daig pa ako talaga. Daig pa ako. Diba? Bakit kaya mahina ang ating sound? Okay. Pakilakas na lang ito. Todo na po ang aming volume. Todo na din yung volume ko sa ano. Ayan. So, kaya, pastora, alam mo ba, pag, di ba, tayo mga pastor, kaya minsan pagka tayo, di ba, tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, pag tayo nakatayo dun sa harapan ng pulpito, minsan hindi ko din masisi yung mga taong natutulog sa gawain ng Diyos eh. Dahil nakakaranas sila nakapahinga. Kailan pa nangangaral? Pastor, ang rest ay hindi ibig sabihin ay sleep sa gawain. Dapat ang rest na sleep sa bahay. Yes, kaya nga Hindi tama dapat sabi mo sa kanina. church. Oo, tama sabi mo kanina. Talagang bigyan natin ng oras, bigyan natin ng panahon ang ating pakikipagniig sa Panginoon. Huwag nating hayaan na masayang. Isipin mo, itatagal natin sa simbahan. Ilang oras na nga lang. Isang oras nga lang yung pakikinig eh. Pero pastor, huwag mo sabihin yan. Ako ay gising ako the whole night. Yes. Pero pag ako ay pumunta sa gawain, hindi ako nakakatulog. Ay kasi nandoon nga doon, binibigay talaga natin yung para sa Panginoon. Kasi kapag ang puso mo talaga ay iyong ibinigay at iyong, alam mo yun, if you pour out your heart to God and intentionally mo talaga na makipagniig talaga, ibinigay mo Yes. talaga, alam mo yung your all, your life, your heart, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, kapag yan ay all, alam mo, yun talaga ang ipinagtataka ko no, sa tagal ko pong nagtrabaho sa call center. I never did absent sa gawain. Hindi. Meron po akong attendance sa Dahab Parañaque. At alam mo, hindi po kami nag-absent. Kahit na anong uring work.
Hindi namin. Kasi bakit? Nagmamagaling ba kami? Hindi po. Kasi sa aking puso, sa aming puso, sa aming espiritu, ang nais namin ay iyong pakikipagniig at ang pamamahinga na iniaalok ng Panginoon. Gusto namin makapasok. Yes. Diba? Yun yung sinasabi dito eh. Diba yung sabi dito sa verse 1? Na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya. Diba? At sabi dito, tayong mga sumasampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako. Diba? Kasi maya-maya ko hihimay, kaya hindi ko po binabasa lahat. Kasi ang gusto ko pong ipuntos dito is yung ang sa point number 2, intentional tayo pong magbigay ng panahon sa rest. Kasi ang Diyos, He had finished the work. Ang ibig sabihin niya na He had finished, siya po, si Lord ay nagbigay talaga ng panahon ng ikapitong araw. Sa ating version, ang ikapitong araw, ito ay yung ating paglalaan ng panahon sa pakikipagniig sa Panginoon or pagpasok sa kapahingahan ng Panginoon. Amen? Diba? Pastora, nasa verse 1 pa lang tayo. Ay. Hindi, bilisan natin. Okay, Number bilisan 3. natin. Number 3 na tayo, Oh. Pastor. So, entering by faith. So, isipin mo ito. Ang sabi dito, ayun, di ba kanina sabi, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, tayo ay makakapasok sa kapahingahang sinabi niya. Ibig sabihin, mayroong hindi makakapasok. Pero dahil ang point natin ay entering through faith, ang pagpasok sa kapahingahan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yes. Ibig sabihin, ititigil mo ang mga ginagawa mo at intentional tayong magbibigay ng panahon sa Panginoon dahil ang ating pananampalataya sa Panginoon, solve tayo sa Kanya. Solve talaga tayo sa Kanya. Teka, magbasa muna tayo ng napapasarap na tayo eh. Todo nyo po mismo po sa speaker. Okay. Okay. So, siguro po ay ano na po kasi yung aming volume dito eh. Ayan. Okay. So, ayan. So, entering through faith. Sabing ganito sa verse 3, for only we who have believed can enter that rest. Pastor, basahin mo ang Tagalog. Tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Iyon, di ba? So, ibig sabihin, katulad nga ng binanggit natin kanina, yung kapahingahan available pa. Available pa. Pero tayo daw ay makakapasok sa pamamagitan ng Pananampalataya. iyon, di ba? So, napakahalaga. Kasi alam mo ba kung bakit tayo hindi naglalaan ng panahon? Hindi tayo intentional na naglalaan. Kasi may sabit ang ating pananampalataya. Yes. Di ba, Pastor? Yes. Kasi kung solido talaga, kung buong-buo ang pananampalataya mo na si Jesus, ang Panginoong Jesus, ang namatay, inilibing, nagligtas sa iyo, nagbibigay ng buhay, ibig sabihin, tuwing araw ng linggo, ang sarili mo, kansilado lahat ang mga lakad mo. lakad, yes. Dahil bakit? Dahil sa pananampalataya mo. Dahil sa pananampalataya natin. Bakit? Kasi ang katotohanan, hindi talaga natin mararanasan ang kapahingahang ipinangako ng Panginoon kung hindi tayo sasampalataya. Ano ba ang nakapaloob sa pananampalataya? Ang totoong nakapaloob sa pananampalataya ay ang pagsunod sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Na ano ito? Na ano ito? Na, di ba meron tayong sinabi kanina na burden of sin? Di ba? Yung burden of sin, wait lang. Yan. Balikan natin. Di ba? So, yung kapahingahang ito ang sinasabing freedom from the burden of sin. Kasi sabi ni Pastor Roel kanina, noong siya nandoon, nung nandoon sa paglihis na wala ang inner peace, nagkaroon ng napakabigat na burden ang sin. At talaga namang parang hiwalay talaga sa Panginoon, sa Yes, presensya ng totoo Panginoon, po. di ba? Totoo So yan. ngayon, ang nakapaloob sa pananampalataya ay ang paglaya natin sa kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Mamaya i-discuss natin kung sino yung nagpalayang iyon eh. Diba? So, ibig sabihin, yung ating faith
na napakahalaga, kasi kapag talaga, dahil tayo ay hindi tayo yung mga taong nakaranas nung si Jesus ay buhay. Pero dahil sa pananampalataya, ang ginawa ni Jesus ay ating pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Ito yun, kaya lahat ng sumampalataya ay makapapasok at makararanas sa kapahingahan available ng Diyos, di ba? So, ibig sabihin, ito daw ay available. Sabi doon sa verse 2, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. So, ibig sabihin, mayroong mga taong hindi nakapasok. Yes. Diba? At hindi nakinabang sa kanilang pinakinggan. Saan natin ito matatagpuan? Alam mo, inano ko to dito sa, wait lang doon po sa Numbers chapter 14 verse 26. Diyan po basahin lang natin na mabilis, Pastor, sabi dito, para maintindihan po natin kung saan ba galing yung therefore. Ang ibig sabihin po ng therefore doon sa verse 1 is, ang mga Israelita, ang iba ay hindi nakapasok sa kapahingan o hindi nakaranas. Bakit? Sinabi niya, Numbers 14:26, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagreklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census, sa makatuwid ay sa iyong mula sa 20 taon pataas, isa man ay walang makakarating sa lupang ipinangako ko. Ito yung sinasabing kapahingahan, place of rest. Maliban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Joshua na anak ni Nun, ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupain iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahon yon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. So, ibig sabihin, yung akin pong binasa, ito yung istorya na mula sa edad na 20 pataas. Yes. Lahat ng mga taong umidad ng 20 pataas, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Ang lupang pangako, that time, iyon ang place of rest na ipinangako ng Panginoon. So, bakit hindi sila nakapasok? Bakit? Hindi sila naniwala, hindi sila sumampalataya, sila ay nagreklamo, sila ay nagrebelde. Kaya alam mo, kapatid, kung tayo sa ating mga sarili, kung ano man ang ating estado, at tayo ay mayroong ganitong senaryo na tayo ay parang gusto nating mag-complain, gusto nating magrebelde, gusto nating magtanong sa Diyos, huwag. Kasi bakit? Kapag tayo sumasalungat, kapag tayo ay hindi sumusunod sa Panginoon, because of disobedience, tayong mga sumasampalataya lamang ang tatanggap ng kapahingahang ipinangako. Alam mo yung sabi niya doon sa verse 3 ng Hebrews 4, ito'y ayon sa kanyang sinabi. Pastor, basahin mo. Yako, ang sabi po dito, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makapapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Wow. So, ibig sabihin, in short, Hallelujah. ang lahat ng mga disobedience, all disobedience or all disobedient people cannot enter God's rest. Kahit pa siya'y available. Alam mo, mayroong sinabi dito na kahit ibinigay ng Diyos yung araw na today, tanong mo, sabi doon sa verse 6, ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain na kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin pumasok sa lupain iyon ng kapahingahan. Bakit sinabing may inaanyayahan? Ito po ay sa panahon na natin. Sa panahon na natin. Bakit?
Kasi tapos na yung henerasyon na mga 20 pataas, namatay na sila. Hindi sila nakapasok ayon sa salita. Pero ang sabi dito, kaya't muling nagtakda ang Diyos, verse 7, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Ngayon na. Hindi ba? Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Hindi ko na alam ang sunod. O, di ba? So, ibig sabihin, may itinakda ang Diyos ngayon na. Ngayon na, mga alae, ngayon na. Ngayon na, now is the time. Ibig sabihin, ang imbitasyon ng Diyos ay hindi natatapos. Pero may kondisyon, yes, Pastor. may kondisyon. Ano ang kondisyon, Pastor? Ang kondisyon, tayo ay patuloy na sumampalataya. Yun. So, kung sino man ang hindi maniniwala Yes. at hindi sumasampalataya, kung ikaw man ay inaanyayahan at ang lahat ay inaanyayahan, hindi tayo makakapasok. Diba? Ngayon, napakahalaga na tayo ay manampalataya. Diba? Manampalataya talaga tayo, mga kapatid. At nagtakda ang Panginoon. Nagtakda ang Panginoon ng now na. Now na. Yes. Kaya pala, alam mo ba, naalala ko to? Yung sinasabi ni Pastor Dong na, the time is now. The time is you. Yes, tama. Tama. Time is you. Tama. Ikaw talaga. Tayo Tama. talaga yan. Ang oras. Kasi pag ikaw ay nagdesisyon now, Now. makakapasok ka. Kaya obey lang ng obey sa iniuutos ng Diyos. Huwag sasalungat sa kalooban niya. Tama, Yes. sabi ni Sister Rose. Amen. Diba? Tama ang sabi ng salita ng Diyos, di ba? Ang sabi doon, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin Ang ang inyong inyong mga mga puso. puso. Wow. Diba? Hallelujah. So, alam mo ba, ang mga apat-ap, basta kaya ako medyo pinutol ikaw, pasensya ka na. Oh, okay Kasi, lang. ano yan eh, kumbaga, mayroon pa kasi akong isang point. Gusto ko pa mamaya. Ay, isang point Oo, ko pala. mayroon. So, warning against falling short. Anong ibig sabihin? Doon sa Hebrews 4:3, basahin ulit natin. Pastor, ito yung iyong basahin. Hebrews 4:3. Ayan. Ayan. Gusto ko sa English eh. Sige, basahin mo muna sa English. Hebrews 4:3, as for the others, God said, in my anger, I took an oath. Warning ito po ang nagsasalita po dito ay si Yahweh. In my anger, I took an oath. They will never enter my place of rest, even though this rest has been ready since He made the world. Ito yung warning na ang anger ng Panginoon, alam mo ba, ito yung masaklap. Ang Diyos may pangako, meron ding anger. Pangako sa mga sumasampalataya, makakapasok. Pero sa mga hindi sumasampalataya, Pastor, anong tawag? Ang sabi diyan, in my anger, Yeah. I took an oath. Wow. Ibig sabihin, sa mga hindi sumasampalataya, anger ang natitira. Yes. Ang natitira sa mga disobedient. Ngunit hindi, Pastor, makibasa mo nga. Ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya dahil sinabi ng Diyos, ang galit ko, isinusumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Isipin mo yan. Alam mo ba, ito po yung napakatinding warning. Mga kapatid, kung alam mo po, kung talagang pakikinggan natin by heart yung salita, alam mo, in my anger, sa galit ko, alam mo sa Tagalog ang sakit, sa galit ko, isinusumpa ko. Alam mo yan? Isinusumpa ko. Napakatindi po ng Yes, salita ng ang Diyos na tindi. ito. Talagang idiniin niya sa talaga. pagdiin. Tama nga ang sabi ng ating kapatid, si Ate Kasim, ang sabi niya doon, obedience is the key. Ayan talaga ang susi. Bakit? Kasi alam mo ba, ito yung gusto nating diinan, Pastor. Yes. Anong oras na ba? So, Alas 5 ano na. ang Alas 6 na, Pastor. ano ang recommendation sa salita ng Diyos? Basahin Yes. natin ang Hebrews 4:12. Yes, sapagkat buhay Buhay at mabisa ang salita ng Diyos at hindi na at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabilaang talim,
Tumatagos ito hanggang sa kaluluwa, espiritu, hanggang sa kasukasuan ng kaloob-looban at kaloob-looban ng buto. Nalalaman ito ng mga Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at iniisip hinahangad niya ng ng tao. Walang Yes. makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. Ano ang unang rekomendasyon ni Pablo dito? Ang Yes. sabi ng salita ng Diyos, listen to His voice. Ang sabi dito, Hebrews 4:7. Today, when you hear His voice, kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, alam niyo po ba, ang number 1, kailangan marinig natin ang tinig ng Kasi Diyos. sabi, makinig. Marinig. Listen. Makinig. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Yes. Romans 10:17. 10:17. So, kung marinig mo ito, salamat sa Diyos, narinig mo ito. Makinig ka talaga. Huwag mong ibaliwala. Intentional tayong makinig. Hindi yung kung marinig mo lang. Kailangan pakinggan mo talaga. Ang sabi dito, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, alam mo ba, ang pangungusap na ito, ang ibig sabihin nito, as far as you can hear the word of God, hear it. Yun ang ibig sabihin. Dahil ang pananampalataya, which is the requirement for us to enter God's rest, ay nanggagaling sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita. Ang pangalawa, saan? Di ba pakikinig? Yung pangalawa, pakikinig ng tinig ng Diyos, Word of God yon. So, ibig sabihin, ang pangalawang recommendation, harden not your hearts. Bakit? Kasi, kapag harden not your hearts, ang ibig sabihin nito, to keep your heart open and receptive to God. Okay, tamo? Diba? Keep your heart open. Ang lagi ko po sinasabi, alin ang nakikinig? Alin ang mas magandang makinig? Tenga, puso? Pastor? Puso. Puso? Kasi Pag tenga, puso, nawawala. Yes. Pero pag puso, Pag hindi. puso, Pag yes. puso ang nakinig, alam mo Amen. pa, hindi talaga makakalimutan. At kapag puso ang nakinig, if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Amen. Amen. Di ba? Di ba? Tama. So if you believe in your heart and confess with your mouth. So ibig sabihin, napakahalaga na pakinggan ang tinig ng Diyos at pag narinig ang Word of God, ang tinig ng Diyos ay Word of God. Yes. Ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos. Ngayon, pag hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, paano mo maririnig ang tinig ng Diyos? Paano ka ngayon magkakaroon ng pananampalataya? Paano ka ngayon makakapasok sa rest? God's rest. Diba? Hindi. Ibubuka ang lupa sa harap mo, mahuhulog ka. Yes. Kaya nga tama yung kasabihan, Pastora, na ang pagtinga lang ang nakakarinig, nakakarinig, pasok sa kabilang tenga, Ang tawag doon. labas sa kabilang tenga. Ang tawag doon. Yung sinabi mo kahapon no linggo. Yun. Ibig sabihin Tenga? ng tengang kawali. Iyon, diba? O, diba? So, ang sabi dito, kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Alam mo ba, yung hard heart daw po, it's stubborn and unwilling to change, yun ang ibig sabihin. So, kung makikita natin, yun pong, ang salita ng Diyos, ito ay napakahalaga Amen. doon sa pakikinig. Kasi Yes. bakit? Yung pinakikinggan natin is His voice through the Word of God. Yun namang ating puso na matigas, ito ang tinatrabaho ng salita ng Diyos sa Hebrews 4:12. Anong sabi? For the Word of God is living and powerful, buhay at makapangyarihan. Yes. Ngayon, alam mo ano ang kapangyarihan? Sharper than any two-edged sword. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, higit na matalas. Ibig sabihin, kaysa alinmang espadang magkabila ay talim. Ano ang ibig sabihin nito? Matalas. Bakit? Tumatagos sa mga pangangatwiran mo. Tumatagos doon sa kasalanan mo. Nagpapaliwanag doon sa kadiliman, doon sa iyong kalooban. At kung ano man ang nandoon na impurity, alam mo, tumatagos doon Yes. ang salita. Ganoon siya makapangyarihan. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu. Ibig sabihin, naghihiwalay siya to the dividing, it is piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow. Alam mo ba yung pinaka
pinaghuhugpungan, ay, hindi ko alam kung Yes. tama nga aking Tagalog, pinaghuhugpungan at pinagdudugtungan ng soul and spirit and joints and marrow. Ganoon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya yung sinasabing, yung gaano mang katigas na puso, Yes. pag ang salita ng Diyos ay pinakinggan, alam mo ba, kayang palamutin ng salita ng Diyos. Ganyan ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Yes. Di ba? Ganyan ka makapangyarihan. Hallelujah. Ayan. Hallelujah. Ayan. So, di ba? So, next, anong pangalawang recommendation? Anong pangalawang recommendation? Ay, number 3 na pala. Let us hold fast to our confession. Hebrews 4:14 and 15. Pastor, makikibasa mo? Kaya panghawakan natin ang mabuti at ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa Sa kalangitan kalangitan, na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin natin ng ating punong pari ang lahat ng Nadarama rin ng natin. ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Anong ibig sabihin nito? So since then we have a great priest who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe. Ibig sabihin, panghawakan natin ang ating pananampalataya na kung anong pinaniwalaan ng puso mo, yun ang ikinukumpisal ng bibig mo. At alam mo, ang Panginoong Hesus na ito ang sinasabi, wala nang iba kundi ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos, na dahil naranasan niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Hesus nito, marapat lamang, mayroon ka talaga, you could hold fast to Him. Bakit? Mapanghahawakan mo. Kasi bakit? Matuwid talaga itong Hesus na ito. Matuwid na ito. Dahil pag pag sinampalatayanan mo, kapag ikinumpisal ng ating bibig, mapanghahawakan mo ang salita niya. Di ba? Powerful is His word. Let us hold fast to our confession. Our confession is our possession. Alam mo, ang pananampalataya natin, kapag ang pananampalataya natin kay Jesus Christ ay ating ikinonfess, si Jesus is the Son of God, pinanampalatayaan natin ng buong puso. Alam mo ba, wala nang ibang rest na pinakamainam kang mararanasan, kundi ang kapahingahan ng Panginoong Jesus. Amen? Next, come boldly to the throne of God. So sabi dito sa, let us come Hebrews 4:16. So let us come boldly to the throne of the gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So, ibig sabihin, pag ikaw ay wala kang kapahingahan, lumapit ka. Yes. Huwag daw mag-atubili. Huwag ka nang mag-alinlangan. Kalimutan na yung pride na yan. Kalimutan na yung nahihiya ako kasi ang tagal-tagal ko nang hindi nakakabalik kay Lord. Huwag ka nang mahiya. Lumapit ka na agad. Huwag mag-atubali. Di ba? Yes. Huwag mag-atubali. Come boldly. Come boldly. Kapag sinabing boldly, hubarin mo ng lahat ang kung ano-anong iniisip mo. Kung anong meron ka, hubarin mo yan. Ikaw ay lumakad. Lumuhod ka sa Kanya. At Amen. tatanggapin ka niya ng buong buo. Yes. Kasi ang iniintay ng Panginoon, alam mo ba, bet ba inaalok ng Diyos yung today? Nakakayak ito, di ba? Kung bakit iniaalok ng Diyos yung today? Yung ngayon. Kasi ang gusto Yes. ng Diyos, umalis ka dyan sa walang kapayapaan. Amen. Amen. Yung walang kapanatagan. Yes. Umalis ka sa takot. Umalis tayo sa kasalanan. Yan talaga ang gusto ng Panginoon. Kaya nga, come boldly. Isipin mo, inako niya ang kasalanan. Ito ngayong malaking problema. Inako na ng Panginoon ang kasalanan. Hindi pa tayo naalapit.
Ang sekreto, lumapit tayo sa Panginoon. Ang Panginoong Diyos, ginawa na niya lahat. Ang kailangan lang natin, sampalatayanan ng kanyang ginawa, paniwalaan at i-confess, believe with our heart and confess with our mouth. Talagang paulit-ulit ito sinasabi ni Pastor Dong. Diba? Ito talaga yun eh. Kaya napakahalaga, huwag tayong mag-atubili, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit nag-aatubili ang mga tao? Kasi ang mga nag-aatubili, ano yung ma-pride? Alisin mo na ang pride mo. Natatakot kasi aanuhin ka ba ni Lord? Alam mo ba sa totoo, sa pinaka may mahabaging puso ang Panginoong Hesus yan. Amen. Yes. Hindi tayo dapat natatakot. Di ka nga nahihiya sa tao eh, sa Diyos. Dapat ang ikahiya natin gumawa ng kasalanan. Pero yung tayo nalapit at tayo ay gusto nating makaranas ng kapahingahan. Alam mo ba, ganyan yung ano ng Panginoon, dalawang kamay. If we come boldly to His throne of grace, alam mo, kapag hindi ka nag-atubili na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, sa trono niya, sa harap niya, sa trono niya, sa pag-ibig, yung pag-ibig ng Panginoon. Kapag sa puso mo, inisip mo talaga, tinanggap mo, sinampalatayanan na ang pag-ibig ng Diyos ay napakalaki. Alam mo, paglapit mo sa Kanya, ikaw talaga ay patatawarin niya, lilinisin niya. 1 John 1:9. Di ba? Parang hindi nagkasala. Di ba? So, ano naman yung sa chapter 5? Hindi natin matatapos, Pastor. Hindi, bilisan natin, Contem. Give us mga 5 minutes po. So, alam niyo po, doon sa verse 5, sinabi dito sa Hebrews 4, yun. Ang highlights naman dito sa Hebrews 5, dalawang bagay. Tayo ay anak. Dito sa verse 5 po, sabi dito, gayon din naman, Hebrews 5:5, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako ang iyong ama. So, ang sabi dito sa verse 5, we are praised forever. Yes. Pero ang pagiging pari ay mayroong dalawang dimension. Una, tayo ay anak. Diba? Pinakapunong pari ang Panginoong Hesus. At dahil tinanggap natin ang Panginoong Hesus, ang lahat ng kalikasan ng Panginoong Hesus ay atin ding tinanggap. Kung bakit tayo ay naging anak ng Ama dahil sa Panginoong Hesus. Kaya sinabing, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong Ama. Tanong, tayo ba talaga ay anak ng Diyos? Ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yes. So lahat tayong tumanggap sa Panginoong Hesus, Amen. tayo ay naging anak. At sinasabi, ikaw ang aking anak. Sabihin mo dyan sa iyong pagkakaupo, ako, Lord, ako ang iyong anak. Yes. At ikaw ang aking ama. Hallelujah talaga. Hallelujah. Alam mo ba yan? Wala pong harang yan. Direkta po yan. Anak tayo ng Panginoong Hesus. Amen. At di niya tayo itinatanggi. Bakit? Dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pangalawa doon sa verse, di ba nakakaiyak? Alam mo kung talagang siseryosohin po natin ang pagbabasa ng Biblia, ganoong kataas, ganoon kalaki ang pribilehiyo na tinatanggihan ng isang tao pag hindi sumasampalataya. At kung bakit ang iba gulong-gulo ang isip, bakit namimiss nila ito? Bakit ayaw nilang sampalatayanan ang ginawa ng Panginoong Hesus? Isipin mo, pag ikaw ay anak ng Diyos, nasa iyo na lahat. In my Father's house there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Dapat ito ang ating confession. Amen. I am a child of God. I am a child of God. Doon sa verse 6, di ba, sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ang number 1 ay anak. Ang number 2, ikaw ay pari, tayo ay lingkod. Yes. Bakit? Amen. Kasi tayo ay anak ng Diyos, hindi para suluhin mo at hindi para suluhin ko.
Di ba? Bakit ibinigay sa atin ng salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, yun nga ang nagpipierce doon sa ating mga kalooban at ito'y naglilinis ng ating kaluluwa at nagligtas sa atin. At alam mo, kung bakit ibinigay ito sa atin para tayo ay maging paring magpakilanman. Anong ibig sabihin ng pare? Ang pare, lingkod tayo. Kung makikita mo doon sa verse 1, ang bawat pinakapunong pare ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Ibig sabihin, tayo ngayon, tayo ay lingkod. Tayo ay mga lingkod. Tayo ay lingkod ng Diyos para sa mga tao. Mula sa Diyos, papunta sa atin para sa mga tao. Tama-tama talaga iniharal ng ating senior pastor, alam mo. Mula sa Diyos, para sa tao. Hindi natin sarili. Alam mo, ang salita ng Diyos ay ibinigay sa atin. Kaya ganyan siya makapangyarihan. Kasi bakit? Isipin mo, unang binago tayo. Unang nagsalita, ang salita ng Diyos na makapangyarihan sa buhay natin. At ginawa tayong anak. Binigyan ka ng authority, power, and rule. Bilang isang anak ng Diyos, may direkta kang access sa Ama at meron ka ding authority and power para makapaglingkod para sa mga tao. Ito talaga yun eh. At tayo bilang mga pare, tayo maglilingkod sa mga tao. Bilang pastor, pwede namang hindi pastor. Ibig ba sabihin, pag pastor lamang ang pare? Hindi. Lahat tayo. Lahat tayo ay inaatasan nito kasi lahat ng tumanggap ng pribilehiyong maging anak ng Diyos. Diba? Lahat ay pare. At alam mo, kulang ang oras eh. Pero alam niyo po, dadaanan namin. Alam niyo po. At bukod, pangatlo, di ba, ikaw ay anak, ikaw ay lingkod, at ikaw ay tagapagturo. Alam mo ba yung verse 12? Sabi sa verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Alam mo ba, napakalaki ng hinanakit ng nagsasalita dito. Amen. Dapat sana tagapagturo na tayo. Alam mo ba, napakalalim ng pinanggagalingan yan. Parang sa Diyos nang gagaling, anak, ano ba nangyayari sa iyo? Dapat sana tagapagturo ka na ngayon. Ang sabi dito, alam mo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin. Alam niyo po ba, pag tayo ay 60 years old na, 80 anyos na, tapos panimulang aralin pa lamang ang ating, at tinuturuan pa tayo ng panimulang aralin, sa palagay nyo kaya matutuwa ang Panginoon. Kasi ang dapat, ang maturity, alam niyo po ba, dito ko nakita yung immaturity. Yung immaturity, alam niyo po, hindi ito bagay sa masyadong maiedad na. Tayo, pag tayo umiidad, dapat din po ang ating maturity ng ating spirit. Dapat po nagmamature tayo. Yes. Alam niyo, sabi dito, dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Diba? Isipin mo yun. At sabi dun sa verse 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Pag halimbawa tayo 80 anyos na, tapos tinawag kang bata, babe ang tawag sa iyo, hindi ba napakaalangan? Nakakahiya naman sa Panginoon tayo. Ang ibig sabihin po dito ng bata, yung sanggol, ito po ay stature. Ito po ay stature ng ating maturity. Ito yung ating capacity. Kapag po tayo hanggang ngayon, panimulang aralin pa lamang ang ating kinakain, dapat tayo naman, mag-upgrade ka naman. Mag-upgrade naman tayo. Kasi bakit? Dapat sana tagapagturo na tayo. Dapat nga pag edad ng 18, tagapagturo ka na eh. Tagapagturo ng kabataan, tagapagturo ng worship team. Pero hanggang ngayon, ikaw pa ang inaakay. Hanggang ngayon, ikaw pa ang tinatawagan. Imbes na ikaw ang mag-follow up, ikaw pa ang pinapollow up. Mga kapatid, gising po tayo. Hindi po tayo bata. Alam nyo, ang lalim ng hinanakit, dapat sana tagapagturo ka na. Dapat sana leader ka na. Dapat sana nangunguna ka na. Dapat sana disciple maker ka na. Dapat sana manufacturer ka ng father. Dapat sana ganun. Pero hanggang ngayon, bata ka pa rin. O di ba, ang lalim ng sinasabi, ang lalim, ang sakit talaga dito. Ang sakit dito sa bangs. Ang sakit dito sa spirit, di po ba? Kaya mga kapatid, ito po ay hamon sa atin po, di ba? Ito po ay babala sa immaturity. Kasi alam mo po,
Kapag tayo mahinang umunawa, immature ang ating spirit. Alam niyo ba, natutunan ko doon sa retreat? Ang pinagmumulan ng lahat ng problema ay immaturity. Yes. Immaturity. Paano tayo magmamature? Yung katulad ng space, yung katulad ng ating tinalakay kanina, katulad ng let us hold fast to our confession. Let us come boldly to the throne of God. Harden not your hearts. Listen to the voice of God. Hallelujah. Sabi, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang. Ikaw ba? Ako ba? Pastor, ano bang ating kinakain? Ayaw ko na ng gatas. Hindi na ako nag-iinom ng gatas. Ayaw ko. Ang gatas ay para sa bata. Amen. At tayo po mga kapatid, hindi na po tayo bata. Alam niyo po, pag tayo po ay umiidad na, pag natanggap na natin ang Panginoong Hesus, dapat tayo ay lumalago. Dapat po mula sa bata, tayo ay nag-a-upgrade na ng operating system natin. Parang cellphone. Kung dati ikaw ay iPhone 11, ngayon iPhone 16 Pro Max na. Alam niyo po ba na ang operating system ng iPhone 16 Pro Max ay hindi na nag-work sa iPhone 11? Outdated ka na, obsolete na. Ibig sabihin, sobrang napakaliit ng ating maturity. Ano po ang kailangan? Listen to His voice, di ba? Pero, Pastora, hindi pa naman huli ang lahat. Iyan. Yes. Ano? Ang sabi Ano ng ang sabi salita kanina? ng Diyos, Hallelujah. ngayon na. Ngayon na. Para tuloy tayo nag-preach ng isang Sunday. Sabi na, nakakabayak talaga. Pasensya na po kayo na naluluha ako kasi ang salita ng Diyos talaga ay buhay. Amen. Buhay talaga. Buhay. Yes. Kaya sa umagang ito, salamat po, binigyan nyo kami ng ilang minuto, pero 10 minuto yata. Salamat. So ngayong umaga po, ay naniniwala kami na ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng reminders Yes. at nagbigay sa atin ng mga recommendation na yung rest, yung kapahingahan ay sa Panginoon lamang matatagpuan. At sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sampalatayanan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus forever. Yes. Forever. Hindi dapat nawawala. At araw-araw sa ating pananampalataya, listen to God's voice. Amen. Huwag natin kalimutan yung Hebrews 4:12. The word of God is the voice of God, and the voice of God is living and powerful, sharper than any other two-edged sword. At yung mga matitigas ang puso, palambutin na natin. Amen. Alam mo, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Huwag nang patigasin ang puso at lagi nating i-confess, believe in our heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord. At lumapit lagi tayo. At huwag nating kakalimutan, tayo ay mga pari forever. Anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, tagapagturo ng Panginoon. At humayo tayo mga kapatid, ikalat natin ang Hebrews 4:12. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, yes, Pastora, ipanalangin natin ang ating mga taga-subaybay, ang ating mga tagapakinig. Kahit kayo po ay matagal na o bago pa lamang sa gawain ganito, kayo po ay bago pa lamang na nakakarinig ng ganitong mga pangangaral, mga kapatid, tayo po lahat ay tinawag ng Diyos para po tayo ay maging tagapagturo, maging tayong tagapangaral, maging po tayo na tagasunod ng ating Panginoon. Maging mabuting halimbawa. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sa salita mo at sa mga Amen. paalala. Yes, God. Dalangin namin, O Diyos, na kaming lahat, di man kami exempt. Kaming lahat na nakikinig, merong time na natigas yung aming puso. Minsan ang gusto namin yung amin ang masunod. Pero sa pagkakataon ito, madiin mong ipinaalala sa amin kung ano ang kahalagahan ng pakikinig sa iyong tinig. At kung gaano kahalaga ang panahon na sinasabi mo now, today. At dalangin namin, O Diyos, na ang salita mo na siyang makapangyarihan sa aming mga buhay, ang siyang laging maging operating system namin. Siya ang maging
lingwahe ng aming kaluluwa upang sa ganun, every time na kami mag-e-exercise ng desisyon, ang iyong tingin, ang aming maririnig, Panginoon. At ang mga puso namin, Panginoon, na matigas, ito ay malambot na, Panginoon. Amen. At salamat sa pribilehiyo na kami ay naging anak mo. Lord, ito yung aming laging confession na kami ay mga anak mo na anuman ang aming mga nararanasan dahil kami ay mga anak ng Diyos, mayroon kaming kapahingahan. Mayroon kaming kapahingahan. Yes. Salamat sa iyong masaganang grasya. Salamat sa iyong kapahingahan. Hindi kami mapapagod dahil wala ng ibang lugar na pinakamainang puntahan kundi ang iyong presensya, Panginoon. Sa iyong presensya may katwiran, may kapayapaan, at may kagalakan. Amen. May kapahingahan. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, halina at tayo ay sumampalataya at pumasok sa kapahingahan iniaalok ng Panginoon. Lord, pagpalain mo ang lahat ng mga tagapakinig at dalangin namin na bawat isa sa amin ay mahamon sa mga salitang aming napagbulayan at narinig. At dalangin namin na sa buong maghapon, Panginoon, hindi lamang kami maging mga anak, mga maging mabuting halimbawa, kundi kami rin ay maging mga mabuting lingkod na aming ipapahayag at maglilingkod kami. Kami ay iyong pinili, Amen. Panginoon. Yes, God. Hindi para sa aming sarili. Pinili mo kami para sa mga tao, maglingkod sa mga tao. Galing sa iyo ang pagpili, galing sa iyo ang salita ng Diyos, at sa pamamagitan mo ang aming paglilingkod. At ang kapurihan at ang resulta ng aming paglilingkod ay para sa iyo, Panginoon. Para sa iyo ang kalwalhatian, para sa iyo ang karangalan. Panalangin namin, O Diyos, na marami kaming maging ani at maging alay sa inyo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Pagpalain mo po ang lahat ng aming mga gagawin at kami nagpapahayag ng tagumpay sa lahat ng mga transaksyon at sa lahat ng may mga karamdaman na nakikisabay at magre-replay sa amin ngayon, sa pagbubulay ng salita ng daily life sharing, Panginoon. Maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ibangon sila sa karamdaman at panibagong kalakasan ang dumaloy sa kanila mula ulo hanggang talampakan. At ang lahat ng mga transaction papers, business transactions today, Lord, we pray for success, Amen. O God, for Amen. open heaven for all the kingdom financiers and businesses, O God. At sa lahat ng mga magtatrabaho, lahat ng mga humihingi ng trabaho, Lord, espesyal na trabaho ang ibibigay mo sa lahat ng humahanap. At Lord, satsan ang ibigay mo off sa kanila upang yung rest sa'yo hindi maagaw ng daigdig na ito, at ang iyong mga anak ay magkaisa upang mamahinga sa presensya mo. Lord, maraming salamat. So I throw up my hands and I praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've had nothing as fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Okay, maraming salamat Yes, po salamat sa inyong lahat, Pastor Ruben. Amen. Hanggang sa susunod po, bukas po, lagi po tayong umantabay, araw-araw po, ang ating daily life sharing, morning devotion, from Okay, 5 like, share, yes, and tag. Yan, Amen. share natin Ito'y sa ating mga nagsisimula po friends. lagi alas 5 ng umaga Amen. hanggang sa Matapos. Hallelujah. Maraming salamat po, and that ends our devotion for today. Ayan. So, see you tomorrow, 5 a.m. Okay. God bless us all po.